The road to success is not straight. There is a curve called failure, a loop called confusion, speed bump called friends, red light called enemies, caution light called family. You will have flat tire called jobs, but if you have a spare called determination, an engine called perseverance, a driver called God, you will make it to a place called success. I'm Loreto Aquino from Barcelona. Itong video number 1, ang pag-uusapan natin ay kung paano mo ilalagay ang offer mo sa harap ng mga interesadong tao at kung paano ka makakapag-build ng tiwala sa prospect mo by positioning yourself as an alpha. Pagkatapos mong magawa ang mga ito, ang susunod na kailangan mong matutunan ay kung paano mo i-convert ang mga prospect na yon into qualified leads. Basically, leads ay yung mga tao na pinatunayan sa sarili nila na may interest sila sa kung ano man ang ino-offer mo by requesting more information from you sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng kanilang contact information. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng lead capture pages at lead capture form. Ang tawag dito sa strategy na to ay lead generation strategy. Kapag mayroon ka ng unlimited source ng mga qualified prospect or leads na humihingi sa iyo ng additional information tungkol or related sa kung ano man ang products at opportunity mo, masusolve mo na yung problema na lack of quantity prospects o yung naubusan ka na ng mga tao na pag-aalokan ng product at opportunity mo. Kapag may unlimited source ka na ng mga leads, hindi ka na rin maubusan ng bilang ng mga tao na makakakita or papakitaan mo ng products at business presentation mo. Dati nung nagsisimula pa lang ako, ang isang paraan na naituro sa akin ng affiliates ko para magkaroon ng mga prospect ay kakausapin ng mga KKK ko o yung mga kamag-anak, kaibigan at kakilala ko. Ang problema, kailangan mong ma-realize na mabilis darating yung oras na maubusan din ang bilang ng mga kakilala mo. Karamihan ng mga networkers, kaya sila nababurnout at kaya sila nagkukwit ay dahil nauubusan sila ng taong kakausapin at pag-i-introducean ng kanilang business or products. Posible nga na ang isang dahilan kung bakit mo pinapanood ang mga training videos na ito ay dahil unti-unti ka nang nauubusan ng mga taong kakausapin at hindi mo na alam kung saan ka hahanap ng mga prospects. Kailangan mong maintindihan na ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng mga leads at prospects ay napakahalaga para sa business mo. Ito ay dahil kahit anong klaseng business ay kailangan ng consistent flow ng mga new prospect at customers para magkaroon sila ng tuloy-tuloy na growth. Leads at prospects ay para yun oxygen sa business mo. Hindi magsusurvive ang business mo kapag naubusan ka na ng mga prospects at leads. Kailangan araw-araw ay tuloy-tuloy ng bilang ng mga taong makakakita ng presentation at offers mo. Dahil kung hindi, babagal at posible pang mamamatay ang growth ng business mo. Paano na lang ang gagawin mo kung ang limitado ka lang sa warm market mo o sa mga kakilala mo, sa mga tito, tita, ninong, ninang, ate, kuya mo? Kapag naalok mo na lahat ng mga kakilala mo, sino na ang kausapin mo? Para masolusyonan ang problemang lack of quantity prospects, kailangan mong matutunan kung paano ka makakapag-generate ng mga leads. Uulitin ko, leads ay yung mga prospects or visitors ng website mo na nagpakita ng interest kung ano man ang ino-offer mo by requesting more information from you sa pamamagitan ng pagbibigay nila ng contact information. Para ka makapag-generate ng mga leads, kailangan mo ng software na tutulong sa iyo para makapture mo ang mga contact information ng mga prospect mo. Ang tawag dito sa software na to ay email management system or mas kilala sa tawag na autoresponders.
EMS or autoresponders ay ang tool na tutulong sa iyo para makapag-generate ka ng daan-daan o libu-libong qualified prospects para sa business mo. Gamit itong email management system or autoresponder, madali kang makakagawa ng lead capture forms na mailalagay mo sa blog or website mo para magawa mong makapture or para magawa mong makapag-collect ng mga email address, phone numbers, or other contact information ng mga prospect at website visitors mo. Huwag kang magpanik at huwag kang mag-alala dahil napakadali lang magkaroon ng ganyan at mamaya sasabihin ko sa iyo kung paano ka magkakaroon ng exact autoresponder software na ginagamit ko para makagawa ka rin ng lead capture form na katulad nito. Pero, bago mo ibigay ang prospect sa iyo ang contact information nila, kailangan ay mayroon kang tinatawag na lead magnet. Ano ba yung lead magnet na yan? Ito yung isa sa mga value pieces na bibigay mo sa mga prospect mo. At para makapag-attract ng mga prospect, kailangan ay magbigay o mag-provide ka muna ng value or anything na free, valuable information sa mga prospect mo. Pwede kang mag-offer ng free ebooks, free videos, newsletter, or audio recording interview, or kahit anong free information na related sa mga products or opportunity na ipropromote mo later on. Ito kasing free valuable information na ibibigay mo or i-offer mo ang mag-i-encourage sa mga prospect mo para ipagpalit nila sa iyo ang kanilang contact information. At once na ipagpalit nila yung contact information nila sa valuable offer na ibibigay sa kanila, ang ginawa nila ay ipinakita nila at pinatunayan nila na interested sila doon sa ino-offer mo. Basically, kina-qualify nila yung sarili nila at binibigyan kanila ng permission para kontakin mo sila. Pagkatapos silang maging leads or maging qualified prospect, ang gagawin mo na lang ay convert sila para maging customers or downlines by closing them in your business. At madali mo na lang sila mako-convert into downlines and customers dahil una, na-qualified na nila ang sarili nila sa pamamagitan ng pagpapakita nila ng interest doon sa leads or sa in-offer mo. Pangalawa, mapag-provide ka muna ng value kasi binigay mo sila ng valuable information kaya they will know, like, and trust you. At pangatlo, sila mismo ang humihingi ng karagdagang information mula sa iyo. Ibig sabihin, hindi na ikaw yung naghahabol, sila na ang lumalapit sa iyo. Ganito ka-powerful ang strategy na to. Kaya napaka-importante na may apply mo kaagad ito sa business mo. Kaya kung sa tingin mo na nakausap mo na lahat ng mga kaibigan mo, ang tingin mo na ubusan ka ng mga prospect at kung gusto mong magkaroon ng tuloy-tuloy na supply ng mga leads, para magkaroon din ng tuloy-tuloy na growth ng business mo, itong strategy na ito ang makakapag-solve ng problema mo. Ang sabi ng iba, imposible daw na mag-build ng business gamit ng internet dahil impersonal approach daw ito. Well, let me ask you something. Do you think na personal approach ang mabigay ka ng flyers sa mga taong hindi mo kakilala sa kalsada? Do you think it's personal approach yung mangidnap ka at sasabihin mo sa prospect mo na kainan yung pupuntahan nyo? Do you think it's personal approach yung kakausap ka ng mga taong hindi mo kakilala sa kalsada para alukin ang products at opportunity mo? Do you think it's personal approach yung pag-convince sa mga taong hindi naman interesado? At isa pa, sigurado naman na pamilyar ka sa mga social media sites na tulad ng Facebook, Twitter at YouTube. Lahat ng sites na yan ay ginawa para mas mapabilis tayo makapag-communicate at para mas mabilis tayo makapag-build ng relationship sa isa't isa.
Ngayon nga ay mas madalas na tayo makikipag-usap at makikipag-communicate sa Facebook kaysa totoong buhay. Kaya walang makapagsabi it's impersonal kapag ginamit mo ang internet sa pag-build ng inyong network marketing business. Ang mga nagsasabi nun ay mga taong walang pang Facebook account o kaya naman wala silang idea ang internet on how social media will works. Itong totoo. Internet is the most easiest, the most quickest, and the most powerful way to connect to people and to build relationships. Ang isa pang misconception ng mga iba tungkol sa paggamit ng internet sa kanilang business ay akala nila ay mahirap ang paggawa ng website, paggawa ng vlog, at akala nila mahirap ang pag-set up ng mga lead capture form, etc. Akala nila mahirap i-implement ang mga strategy na to. Well, I'll be honest with you. Sa totoo lang, mahirap kang kung hulaan mo lang kung ano ang susunod na gagawin mo. Oo, mahihirapan ka kung gagawin mo ito na mag-isa. At kung walang magsasabi sa'yo kung ano yung eksaktong gagawin mo at kung ano yung eksaktong gagamitin mo para ma-implement kaagad ang mga strategies at ideas na ituturo ko sa'yo, makakapag-guide sa'yo kung paano ma-apply at ma-implement lahat ng strategy na ituro ko sa'yo. Pero bago ko ikwento ang detalye ng course na to, I need to inform you first na itong course na to ay hindi magiging open para sa lahat at hindi ito magiging available ng matagal. Honestly, hindi ko alam kung magka-qualify ka sa course na to dahil hindi ko alam kung gaano ka kaseryoso at kung gaano ka kataas ng commitment mo para maging successful sa business mo. Makapasok ka man sa course na to o hindi, ito yung ilan sa mga kailangan mong matutunan para ma-apply mo ng tama sa business mo ang mga strategies at ideas na naituro ko sa iyo. Kailangan mong matutunan yung mga pinakamabilis na paraan kung paano mo maipoposition ang sarili mo na isang alpha. Mayroong mga psychological at emotional triggers tayong mga tao na nakakapag-impluwensya sa atin para ma-attract sa iba at magdesisyon na bumili. Itong mga triggers na ito ang kailangan mong malaman para magawa mong makapag-attract kaagad ng mga pinaka-qualified na interested mga prospect na sasali sa iyo. Kailangan mo ring alamin kung sino ba yung mga best types of prospects para sa products at para sa opportunity mo, para hindi ka makapag-aksaya ng oras sa kakahula kung sino ba ang mga tipong mga prospects na tatargetin mo. Kailangan mo matutunan kung paano mo gagamitin at i-leverage ang mga internet tools at softwares para magawa mong maging semi-automated ang business mo. Yung tipong kahit natutulog ka o kaya kahit namamasyal ka kasama ng pamilya mo, ay may system na tumutulong sa iyo para ma-follow up, mag-build ng relationship at mag-promote ng opportunity mo na sabay-sabay sa daang-daan o kahit sa libu-libong mga prospects, 24 hours a day and 7 days a week. Ito yung tinatawag na tunay na leverage. Kailangan mong malaman kung ano yung tamang design at templates ng website na gagamitin mo para sa business mo. Kailangan ang gagamitin mo o gagawin mo lang ay yung mga tested at effective na design para hindi masayang yung effort at oras mo. Marami na rin kasi mga networkers na sinusubukang gamitin ang internet sa kanilang business, pero unfortunately, 97 to 99% sa kanila ay mga maling klase at maling design ng websites na ginagawa. Kailangan mong malaman kung paano mo gagamitin ang internet para magawa mong makapag-stand out at maging unique sa mata ng mga prospect mo, para magawa mo na sayo at sayo lang sila sasali at wala ng iba. Okay, so I hope na marami na naman kayong natutunan sa pre-video training na ito on how to build a successful online business so you may finally gain financial abundance and spend more time with your family.
At sana makatulong din dyan sa business mo. Okay? So don't forget to like and share this video sa mga downline mo para matutunan din nila. And put your comment below or add PM me on my Facebook, Loreto Aquino from Barcelona. Thank you.